mensahe karong kabuntagon, no? Giuluhan kani og the faith that passes the test. So ang pagtuo nga makapasar, no? Sa mga pagsulay, no? So mensahe kining pagtuo ma-misunderstood nato, no? Mensahe basta lang kay nituo ta nga si Kristo namatay dito sa cross, pero dili na sa ingon ana, no? Kanang pagtuo, pagsalig yun na, no? Trust, no? Meaning bubuhat ta kung unsa ang buhaton, musalig ta nga kaya natong mabuhat tungod sa mga pasalig sa Ginoo. So kining butaga again, una ito bagatunan, no? Ang atong outline is kana, no? Trust the one who promises, endure hardships along the way, set your mind on reaching the goal, throw away all negativity, and then introspection. Okay? So arita sa introduction, no? Dire si Paul nag-auhag sa mga Christians, no? To run the race. Of course, we know in a race nga usa ray makadaog, but this Christian race dili usa ang mudaog kundi ang mulahutay ug makaabot sa makaabot sa finishing line or finishing line, no? Or finish line, no? So mao na ang kanindot, no? It doesn't mean nga usara kinahanglan kitang tanan basta makaabot lang. Kay usara di na ta kaapil kay dugay rang mga apostoles na abot, no? But thanks be to God, this is para sa tanan. Pero doon na siya mga padre, no? Mga butang, no? Nga angay na to hinumduman na sama sa athlete ingon dia mo exercise tag discipline, no? Although kani mga athlete mag-exercise like discipline to win a perishable crown, pero kita imperishable one. So meaning to say all the more na kita mo disiplina. So we know nga kung na mga disiplina dili basta-basta na, no? Dili siya basta-basta, doon na mga butang you have to surmount and so on, no? So munang ingon ni Paul, kung gusto ta mo abot or makadaawat sa imperishable crown, dili ta yung nagdagan nga aimlessly, in other words walay tumo, no? Dili tay ngunana, kun dili naatay murag gipunting gyud, naatay gipuntarya, which is kanang langit, no? So that's why Paul said, I do not run aimlessly, I do not fight as if I were shadow boxing, no? Dili lang kay suntok-suntok sa hangin, no? Kun dili iyadyo ko nung drive ang iyang body, iyang gitrain, no? Nya for fear that after having preached to others, I myself should be disqualified. So makita na to, no, nga si Pablo nahadlok siyang ma-disqualified. So muna again, kining pagtuo di dili siya basta-basta, no? Kinahanglan mo lahutay gyud, padayon gyud. Again, there is no such thing as once saved always saved. Si Pablo mismo nahadlok nga basin ma-disqualified siya. Kaya kung once saved always saved pa, dili na siya angay mahadlok. So o kini atong mapamatud-an ni pinaagi sa atong pagatan-awon karon, no? Nga human ka ma-save, dili na siya diha dayon, no? Okay na ka. You don't have the possibility nga mawagtang ka, ma-disqualified ka, because ang atong pagtuo sulayan pa na. Dunay mga pagsulay, and then kung kita mulahutay, no? Nya mo pasarta diha ta mabulahan, no? Diha ta makadawat sa atong ganti o reward, no? So kada Old Testament sa chapter 10 ani, no? Chapter 9 man itong gi-quote karon. Sa chapter 10 kaduha nagbalik si Pablo diha, no? Chapter 10 verse 6, chapter 10 verse 11, no? Nga kining Old Testament gisulat na for our learning, no? Aron ta makakaton. It's not for us to keep, but for us to learn. So dapat ta makakaton sa unsa nang hitabo sa Old Testament. In fact, again, chapter 10 may sunod ani, kay this is the last verse of chapter 9. Chapter 10, I want you to be unaware, brothers, ang atong sisters, no, all passed through the sea. So kana giminya ang katong naa sa mga Israelites gikan sa Egypt. So mao po ni atong tanawon karon, what can we learn from katong ilahang nahitabo nila, no? So dire sumala pa sa Deuteronomy 8 verse 2. So remember the long way that the Lord your God has led you for these 40 years in the wilderness. So makita na to nga kining mga Israelites ay 40 years sila dito sa kamingawan.
although na-save na sila from the Egyptians on the way to the promised land, wala sila makaabot dayon sa promised land. Along the way, daghang panitabo. In order to humble you, testing you to know what was in your heart, whether you would keep His commandments, whether or not you would keep His commandments. So nakita na itong word, no? In order to humble you, testing you. So ginasulayan sila. Katong mga Israelites nga naka-cross na sa Red Sea. Remember, kanang Egypt symbolizes sin, nga maka-ulipon sa tao. Di ba, naulipon sila, na-slave sila. And then crossing the Red Sea, matod pa ni Paul sa 1 Corinthians chapter 10 verse 2, it was actually their baptism. No? Kay crossing the Red Sea, mo nang symbolize sa itong baptism karon, no? After crossing the Red Sea, saved na sila. No? So kita po after baptism, saved na ta. Whereas ang denomination mo tudlo nga wa pay baptism, sa way baptismo luwas na ta. So wala sila kakaton ang Old Testament. Nga crossing the Red Sea is actually the same as baptism today. Naluwas lang sila after they cross the Red Sea. But human ana, it doesn't mean nga automatic kang abot sila sa promised land. They were still pilgrims, no? Nya gidugay-dugay sila sa Ginoo for some reason. Usa na is gi-humble sila, no? Gipaubos sila, gipa-suffer sila mga butang nga murag na dili angay nila aron sila magsulayan, no? Aron makita sa Ginoo kung sa bagyo na silang kasing-kasing. So imagine, no? Mao ni siya ang key, no? Daghan sa ato nga lahat ng mga members na nakita gid nako katong murag imo lang i-encourage niya wa gi dili bitaw nangita gyud sa Ginoo. Ma-Christian man siya for a while ra gyud na. After na mawa dayon ngano man wala mas yang kasing-kasing gud. No? So katong mga tao nga nagpangita gyud sa Ginoo, no? Gusto sila makakat-on kana maoy mo pabilin. Ano man naa mas silang kasing-kasing. So mo ni dire, I hope ang atong pagkat-on sa pulong sa Ginoo nas tong kasing-kasing. O if ever wala pa tong kasing-kasing atong himuon na unta karon, no? Now na dili ta magpadugay-dugay pa because sayang kung mawala ta, no? Kay dili man one save always save ang gitudlo sa Biblia. So hinaut ta, no? Nga mopasar ta sa test kung tinuod man ta ginay pagtuo or tapaw ang tong pagtuo diha sa Ginoo. So ayun na. Gitsulayan sila aron makita kung saan silang kasing-kasing, kung willing bago sila mutuman sa mga kasuguan sa Dios. Okay, so aron nato aron kita mo pasar sa atong test, let's start with this, no? First, trust the one who promises. So dapat mosalig ta. In any competition, kita mosalig gid ta. Sa ilang promise gid dunay premyo. Di ba? Boxing for example, o naana sila mga si Manny Pacquiao, di ba? Naanay gilauman nga iyang madawat kung sila magmadaogon. So naay promise actually. Pero kung di ta mo salig ana, nganong appeal man ta? Di ba? So mo na nga unahon gid atong pagsalig aron ta mo pasar, mo salig gid ta, no? Bisag unsa nga butang, no? So mo na nga saligan nato ang nagsaad. Saad sila na premyo, to mo appeal ta kay naay premyo. Musaad ang Ginoo nga naay promise land nga katong musalig pud ang tao nga naay promise land. Musalig ang Ginoo nga naay mo promise ang Ginoo naay langit. Musalig ta nga naay langit tungod kay misalig ta sa naga-promise nato. So mo naay usa sa key element aron ta mo pasar. Kay kung wa tay pagsalig, dili man ta mohatag og igong panahon, no? Bisa pa sa naamang kuno murag na ako ni premyo. So how do you treat that one kung naay premyo? Mo appeal lang ko kay basin. Pero dili ba panggod kana bitang kinasing-kasing yung appeal ka tungod kay naa. Kay ngano man gadudam kag naa bagwa. Sulayan lang gud, no? Di ba? So dili ingon ana, no? We cannot pass the test kung yun ana nga atong buhaton, no? Nga murag naa man daw, no? Dili dapat convicted ta, no? Natay conviction nga ang nagsaad sigurado gyud nga iyang tumanon lang saad ug ang iyang gisaad naa gyud. So muna dire sa Old Testament, no? Sa diha nga kuhaon na ni Moses or ang Ginoo gisugo si Moses aron kuhaon ang mga Israelites gikan sa Egypt, no? Kay na-enslave sila. Muna giingon sa sa Ginoo, say therefore to the Israelites, I am the Lord
and I will free you from the burdens of the Egyptians and deliver you from slavery to them. So, doon ay mga saan ng Ginoo, no? So, ako ang inyong Ginoo. Tagaan tamog kagawasan gikan sa inyong mga kabugaton, no? Sa inyong mga pag-antos diha sa mga Ehipto. No? Diha sa Ehipto, no? Sa mga Egyptians, no? O i-deliver, no? So, hilingkawas ko kamo gikan sa kaulipnan kanila. Then I will redeem you. So murabag ganang tubuson mo kanako, no? With an outstretched arm, no? Sa iyang makusganong mga bukton, no? Sa iyang mga open arms. With a mighty axe of judgment. So daghan sa buhaton kuno nga mga kahibulungan kay nga gamhanan kayo pagpakita lang. And we know kining mighty axe of judgment mo ning 10 plagues. Okay? So daghan kang gibuhat ang Ginoo. So kini mo na si saad sa Ginoo. Ang sa saad luwason sila gikan sa ilang kaulipnan. Luwason sila, kuhaon sila sa Ginoo. Ang mga Israelites ba nisalig ani? I know nandoy a few, but many of them wa mosalig actually. Okay? Ya, later on we will say kung katong nisalig nakaabot ba gyud sa promised land o katong wa nisalig nakaabot ba pud sila, no? So tanan na to. Anyways, verse 7, dugang pa ning saad sa Ginoo. I will take you as my people. No? Kuhaon ta mo isip akong mga katawhan. And I will be your God. Meaning, naslay gahom. No? Mapanaligdan sila because ang Ginoo ni saad, ako ang inyong Dios. You shall know that I am the Lord your God, who has freed you from the burdens of the Egyptians. So, kamo, masayod gid mo. Nga ako ang Ginoo inyong Dios, nga mo nagpahiling kawas kaninyo gikan sa inyong pag-ulipon diha sa mga Egyptians. Okay? So inyong mga katoy lang kabugaton, no? Silang mga ilang ipang-antos ng panahon na. That's the promise of God. Again, nisalig ba sila sa ni-promise? Ni-promise nila, Ginoo ra ba gyud? No? We know that God will always do what He promises. No? So, but sad to say, many of them wala gyud ni salig sa nagsaad kanila. Doon na pailaing saad, no? Verse 8, I will bring you to the land that I swore to give to Abraham, Isaac, and Jacob. So klaro, no? Dadun ta mo sa yuta nga kung gisaad ngadto kang Abraham, Isaac, ug Jacob. I will give it to you for a possession. I am the Lord. No? So ako maghatag na kaninyo, ako ang inyong agalon, ako inyong Ginoo. So ang Ginoo mismo ni saad, nisalig ba sila sa Dios? Muna question. Moses told this to the Israelites, but they would not listen to Moses because of their broken spirit and their cruel slavery. So diha makikita, no, nga gisulti to ni Moses, nga Ginoo nagsaad, dili lang maminaw kay Moses. Unsay rason nila? Broken spirit and cruel slavery. Ang ilang mga pag-antos mo ilahang mahimong babag nga di sila maminaw. Hinaot unta, no, na dili babag sa ato ang pagpaminaw, pagpatalinghog, pagsalig sa mga saad sa Dios kanay langit nga giandam nato. Tungod lang kay naata sa mga kalisdanan, no? Ayo hinaot unta nga kung naata sa kalisdanan, damorta mo salig sa Ginoo. Dili kay di na nung ta mo salig kay naata sa kalisdanan. Wa kita mahimo ana mga kaigsunan, no? Kung kita di ta mo salig sa Ginoo sa dihang naata sa mga kalisdanan. All the more paduol ta mabitan akong i-emphasize sa una nga kung kita na problema magpalayo tas Ginoo nya labi nag ang yawa may naghatag ng problema, sige na siya hatag problema. Pero kada problema mabot sa kinabuhi paduol tas Ginoo, ang yawa mo give up na eh. Minsan sa may pulos na akong tagaan ni problema maduol nunis Ginoo. So atong i-outsmart ang kaniyang yawa dili nata magpadala sa iya. So dapat musalig ta, no? Dili kay nagnatas kalisdanan, di nata musalig niya. Then sa verse 40, chapter 14 na, no? Sa dihang nakagawas na sila, gibuhian na sila ni Pharaoh. Then of course, gisundan sila ni Pharaoh. No? As Pharaoh drew near, the Israelites looked back, and there were the Egyptians advancing on them. In great fear, the Israelites cried out to the Lord. No? Grabe na lang kahadlok, no? Perting hadlokan nila. No? So karon, murag ni sangpits na Ginoo ba or ni cry out man daw, no? We do not know kung ang ilang pag cry out
tabang ba Ginoo or unsa na ba ni Ginoo? Wa man na specify but in great fear, perting hadlukan nila. And they said to Moses, was it because there were no graves in Egypt that you have taken us away to die in the wilderness? What have you done to us, bringing us out of Egypt? So, what have you done to us, bringing us out of Egypt? So, kato ilada yung pag-cry out to the Lord, mulamang ilang gibasol, Lord, ngano naman eh? Ngano naman eh nga nisunod me? Gisundan naman nun me. No? So, muna kay klaro nga sa ilang ilang gibasol in taon ang tao sa Dios. No, muna isad bita no, kung maglida sa katawhan sa Dios, gamay nga mga problema ang kontrahon ang nag-lead, no? Si Moses kontrahan siya. Ja, mao ba tungod ba kay walay mga lubnganan sa Egypt nga imo may gikuha dito or matay mi diri sa kamingawan. No? So may gibuhat mo na. So makita nato no, makita nato siya again no. When we no, ang mga leaders kung magdalas las mensahe sa Ginoo nya dili maganahan, kontrahan gyud. But sino lang, we have to retain, dili pwede nang atong nang gitawag og sugar coated gospel because wa na kaluwasan no. So kan lang gyud, trust sa word of God. As long as it is the word of God, trust it no. Ayaw tanawa ang tao. Si Moses was just a man but he was carrying the message of God. He should have listened to the message of God rather than complain to Moses no. Napasira, is this not the very thing we told you in Egypt? Let us alone and let us serve the Egyptians. For it would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the wilderness. So, grabe na nga pagbasol, no? Murag bugat ka na, no? Kung ako'y Moses, siguro, makahilak na ko nga ba nga, grabe naman paningkamot, niguman, yung nanaon na kag-istorya, no? So, anyway, kita na to nga, wala kaya ni sila musalig sa Ginoo. Wala sila ni salig atong promise sa Ginoo nga dadon sila sa lugar nga gisaad sa Ginoo nga gisaad ngadto kang Abraham, kang Jacob ug kang Isaac. No, Isaac and Jacob, no? Wala sila musalig. Kada bitang go with the motion na lang. Unya pag-abot sa gamay kasikas dunay mga problema, wala mo basol na. So I hope dili ta ingon ana mga Christians no. Nga unsa mga negative things dili mo panuntaan mo matter all the more unta nga mo salig tas Ginoo, mudangop tas Ginoo rather than blame the people nga nagdala sa pulos Ginoo. Okay, next. Ang tubag ni Moses, do not be afraid, stand firm and see the deliverance that the Lord will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall never see again. So munay saad ni Moses sa iyang ngadto kanila tungod sa saad po sa Ginoo, no? Nga Ginoo maga kuha nila gikan sa kaulipnan dito sa Egypt. And santo sa ingani po ni no, again, gamay lang problema, malimot ta sa saad sa Ginoo. Ayo padayon ta nga nagsalig sa nagsaad nato. Ang hindi, the Lord will fight for you and you have only to keep still, no? So wala na mo ang buhaton, Ginoo na mo kanani, no? Siya bahala ni kay nana mo sa dead end, no? Kada bitang di ba natay message na katong sermon na hope of the hopeless. No, dunay mga higayon nga murag hopeless na ta. But we still have hope if we have God in our lives. If we trust in the promises of God, if we trust the power of God to save us, no? Muna inindot nga kanmong tagot kana bitang malisan bitaw atong mga kahadloks kinabuhi, no? Kung kita mosalig lang kita sa Ginoo nga God is greater than our problems. God is greater than anything else nga atong kahadlukan, no? Just keep still and trust the Lord, no? Trust the one who promises, no? Or trust him all the way. Now, giluwas ba sila sa Ginoo? The same chapter, no? Verse 30 to 31. And thus the Lord saved Israel that day from the Egyptians. And Israel saw the Egyptians dead on the seashore. So wala mapalpak ang saad sa Ginoo. So I hope inana ta no nga bisan sa kalisdanan di gyapon ta mulunga sa pagpabiling mo tinud-anon, magpabilin nga mo salig sa nagsaad, no?
Then Israel saw the great work that the Lord did against the Egyptian. So the people feared the Lord and believed in the Lord and in his servant Moses. So diha pa sila nituo, no, sa Ginoo. Sa diha nga nakita nila ang partial, no, partial nga fulfillment sa salig sa saad sa Ginoo. Partial siya because this is just crossing the Red Sea. No? More to come. Okay? So kay more to come man mo ni sunod. Dunay mga pagsulay along the way that we have to endure. No? Endure hardships or difficulties all along the way. No? Diri na ta sa chapter 15, bago lang sila nakakross. They cross the Red Sea sa chapter 14. Tanawa kung unsa ka marupok ang tao, no? Dunay kanta ang tao'y marupok kadaling lumimot or malimot, no? Dire dako kay ito nga milagro, no? Seeing, no, or cruising, no, the sea, the Red Sea in dry land, no? Unya malimot ka sa gamay problema, no? Unsay problema nila dire? Tubig. Okay? Then Moses ordered Israel to set out from the Red Sea, and they went into the wilderness of Shur. They went 3 days in the wilderness and found no water. So unang problema, why tubig? When they came to Mara, they could not drink the water of Mara because it was bitter. That is why it was called Mara. Mara is a Hebrew word for bitter. And the people complained against Moses, saying, "What shall we drink?" So good na, complain nila kay Moses na sad. No? He cried out to the Lord, si Moses na, and the Lord showed him a piece of wood. He threw it into the water, and the water became sweet. There the Lord made for them a statute and ordinance, and there he put them to the test. So again, partial pa to ganina. Partial pa to because the ultimate promise gina is to bring them to the promised land. No? So partial pa lang to. Just like us. Ultimate promise na Ginoo nato is to bring us to heaven. Karon kaning atong mga hardships along the way, partial pala na nanay mga partial na tuman pa napagid maabot. I hope din nato kalimtan nga we have to endure all of them before we will be able to reach the promised land, which is heaven. No? So doon ay mga pagsulay. So usas pagsulay Ginoo kaning kawadon sa tubig. No? 15 verse 24 to 25. Sa 26, he said, "If you will listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in his sight and give heed to his commandments and keep all his statutes, I will not bring upon you any of the diseases that I brought upon the Egyptians, for I am the Lord who heals you." So dire aside from katong tubig, no? Doon na pag-isaan ng Ginoo nga tanang mga sakit, dili na ko dato ng sakit nga kung gihatag sa mga Egyptians. Kaya ang Ginoo nag-heal, no? So mana nga kaya gid sa Ginoo ta ayohon. Basta ang yun dia, listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in his sight. Magbuhat lang kita unsay maayo. Unsay iya sa Ginoo. Tumano na to yung mga pulong, padayon ta magsalig sa mga pagsaad, yang saad, di ta mulunga, di ta muwagtangan og pagtuo. Ingon dia naagi mga butang na atong madawat, no? Along the way. Sa chapter 16 verse 3, lain na sa problema, no? Chapter 15 man to kanina, chapter 16. The Israelites said to them, "If only we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the fleece pots and ate our fill of bread. For you have brought us into this wilderness to kill this whole assembly with hunger." So gutom na sad, mo na po ilang ka na tubig, kuhaw, gutom. Basic needs gini. Makita nato no nga ang Ginoo sulayan ta sa tong basic needs. No? How many times ka tas to kinabuhi nga pag-abot ka tos kawadon, wa tay mainom, wa tay kwarta. Halos kag give up na tas ng pagtuos Ginoo. No? I hope din na may tabo, no? Pagsulay lamang kana, no? Or makita sa atong kasing-kasing kung tinuod bagitang nisalig kaniya, no? So muna nga ako na siyang hatag ninyo, I can say with confidence nga I've been through it, no? Nga grabe kabadon, but wa jud ko biyaya sa Ginoo kay nag-aalagar naman gyapon ko sa Ginoo despite sa kawadon. So hinaot nga yung nana tata, no, nga danay mga Kristiyanan dili mo pababag, no, sa atong pagtuo pagsalig nato sa Ginoo nga muluya, no?
dili dato siging basulon, no? Balso lang po sila ako, nangamatay lang kami dito sa Tubangas, Ginoo, no? Samtang nagakaon mi. Imagine, no? Christian ni sila. Tiyan lang gusto, oh. May nangamatay mi, murabakan kani siyang hulmigas, no? Namatay sa kamay. So, yung nana ang gusto nila. Anyway, tuod man ang Ginoo naghatag na pong pagkaon nila. Pero grabe pong gihatag sa Ginoo, no? Yung Ginoo, I'm going to rain bread from heaven. So, muna, kung dili lang ta mo lahutan, kada mo lahutay lang kita, di ta mo kontras Ginoo. Kaya niyang pabahaon, paulanan tag mga panalangin gikan sa langit, no? And then dire gitest gyapon sila, no? Each day you shall go out and gather enough for that day. In that way I will test them whether they will follow my instruction or not. So, diyan makita na to, no, nga bisan sa paghatas Ginoo sa mga panalangin din na pagapoy mga pagsulay. No? Isulayan sila kung musunod ba. Ang Ginoo nga kuha lang mo enough for the day. Na literal pag yun, ingon diya nga di na ko i-appeal dire, no. Ingon nga ni ka Biyernes dubliha kay Sabado wala na. O pag Sabado na pagapoy ni go against, no, nangita pag yun sa mga asa tong mana. So nasuko na sa Ginoo. So grabe ang tao. And then dire Renata sa Numbers 21, no? Nakaagi na sila sa ikaduhang katong si Moses naghatag tubig nila aside from katong sa chapter 15 na may chapter 17 kini sa Numbers 20. Pag Numbers 21 na-move na po sila, no? Tanawa. Bago ulas lagi tagaag tubig kani sa chapter 20. Tagaag tubig kato nakasala gid si Moses, no? Yang gibunalan instead nga sultihan ang bato. Chapter 20 to. Humana to, move na po sila. And from Mount Hor, they set out by the way up to the Red Sea to go around the land of Edom. But the people became impatient on the way. So, paano yun, no? Wag ni sila complete nga pagsalig sa Ginoo, no? Para sa athlete. Impatient nga athlete, di kina siya mudaog. Okay? Dili naman na siya kinamo mulahutas siyang practice. Kana labi na kung wa siya mosalig, naaman daw ko na prize. Pero appeal ko. Pag abot sa panahon nga na-list, di lang ko pa dahil, ingon na siya kung wala sila mo salig og todo-todo ngadto sa Ginoo, no? The people spoke against God, no? The people spoke against God and against Moses. Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food, no water, and we detest this miserable food. Bago lang gani silang gipatagaag tubig, injan no water na sad, no? Nya didetest ko, no, gikasilagan nilang namang pagkaon kitong mana nga wala mailhi, no? Pero nangabuhi sila ato pila ka tuig na, no? So diha makita na to, no, nga kini mga tawhana they keep on complaining because they don't fully trust God sa ilang kasing-kasing, no? And then pag-abot sa mga hardships, tamo na mo gid resulta. And as a result, no, daghang gipamatay sa Ginoo ani, no? Kay padayon nimo ni padatas like serpents, mo tong gipahimo gani si Moses og bronze serpent. Mo na siya, no? Now, so klaro, verse 6, padadaan sila og poisonous serpents, daghan ang gipamaak, daghan sa mga Israelites nga matay. So kinahanglan pang mamatay usab balik sa Ginoo. Ang ubang tao, no, the people came to Moses and said, "We have sinned by speaking against the Lord and against you. Pray to the Lord to take away the serpents from us." So Moses prayed for the people. So makita nato, no, kinahanglan pag mga kalisdanan usab ta mo ampos Ginoo. Kung way kalisdanan, kasi malimot ta. Nya kung kalisdanan puro ta complain. Kung ato nang kung pantangan tagsilot sa Ginoo sa pag-complain kay wa tay salig niya, diha pa maampo. I hope dili nato huwaton nga tagaan pa ta og mga silot usa ta mo ampos Ginoo, no? So according to Christ ni Paul, we must not put Christ to the test as some of them did and were destroyed by the serpents. So klaro, no? Kini ang sabot niya kato ilang giput to the test si Christ. Si Christ man gutong nagilang ka storya dito, no? Ilang gisulayan o niya amo na ni Paul dili ato sulayan ang Ginoo, sama nila. And they were destroyed by the serpents. So katong nangamatay, no, dili lang kini nahigayon, no? Nakaabot sila sa promised land, wala sila kaabot sa promised land, di ba? So mo na kung kulang tas pagtuo. Kay kulang tas pagtuo, dili ta mo endure hardships, di ba? And then magsigil ta complain, mamatay ta along the way without reaching the promised land. So dili ta kapasar sa atong test. So ingon pa, do not complain as some of them did and were destroyed by the destroyer.
So bagyapon, no? Daghang sila complain every time na sila complain, daghang kayo mga silot, daghang mga matay. So mo na again, kung kulang sa pagtuo, dili gyud mo endure hardships, di gyud kabot sa promised land. Fail di gyud or mo fail sila sa test sa Ginoo. So kani murag atong balikon tong ingon na nga sulayan lang sila. Gihambol sila sa hunger o thirst para gyud makita silang kasing-kasing kung sila mutuman ba gyud sa sugo sa Ginoo. Sa verse 3, no, he humbled you by letting you hunger. No? So muna klaro. By feeding you, then by feeding you with manna, with which neither you nor your ancestors were acquainted, in order to make you understand that one does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of the Lord. So there is no? Muna gi-quote ni Christ katong gitintal siya. So importante gyud ang pulong sa Ginoo. Masyad to say mas importante na tong pagkaon, no? Ang physical nga pagkaon wi atong giapas, no? And then muna tungod ana diha taw sa isulayan. Sa panahon nga nagkalisod, murag wa tayo wala tayo pagkaon, mo ila pa batag Ginoo. Kun dili mo fail ta sa test sa Ginoo, no? So kini mga tawhan nga gisulayan sa Ginoo ni fail, wa gyud sila kabot sa promised land. Pero sila, no? The clothes on your back did not wear out, and your feet did not swell these 40 years. No? Know then in your heart that as a parent disciplines a child, so the Lord, your God, disciplines you. So kanang mga usay mga kalisdanan to, disiplina lang nas Ginoo, no? So dili ta mo give up, no? Again, kung isalig ta, no, sa atong kasing-kasing sa nagsaad, no? Musalig ta siyang nagasaad ato, kaya niya ihatag iyang saad. Then dakog chance nga mulahutay ta bisan pa man sa kalisdanan. Pero kung wa tay pagsalig, kulang atong pagsalig, taphaw lang, then gamay nga kalisdanan, wag tang nata. O definite ta di ta kaabot sa promised land. So karon again diri sa kalisdanan usay malimtan nato kini atong goal. Katong saad sa Ginoo nga naig di saad. Ganina ato saaran ang nagsaad, di ba? So karon atong goal is to reach that saad sa Ginoo. So muna atong buhaton atong set our minds on reaching the goal, no? Kay kanang mga athletes naglisod-lisod na silang kinabuhi, di ba? Isa magaganahan gud magsigig jogging, magsigig sa pasuntok-suntok, kung boxing yung mga pilan, kung wala ka mag-aim, no? Nga maabot nimo ang makabot nimo katong maybe bronze o sa mga medals and so on, labi na gold and so on. So ang prize, no? So again, ingon ni Paul kanina, dili siya nag-run aimlessly, dili siya nag-shadow boxing, no? Iyang gi-train yang body kay basin pag human sa yang pag-train sa uban siya mismo ang ma-disqualified. And then sa Philippians 3:13-14 mao na gingon ni Paul. But beloved, I do not consider that I have made it my own. But this one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. So muna tambag ni Paul, no? Nga kalimtan nato tungkan, no? Di ta look back, no? Dili ta nga tong mga kagahapon mo mo samok nato nya maulaw ta na iba, no? Maulaw mo serve kay ang iyang kagahapon di mayo. Kalimti na, no? Well, yung dia strain forward or go look forward to what lies ahead, no? Kalimti to, you cannot undo the past. You can do something for your future. Then I press on toward the goal for the prize of the heavenly call of God in Christ Jesus. So inguna ni siya, no? Naay prize nga naghulat ka nato, no? So kini dili siya madunot. And gitagaan tag chance through Jesus Christ. So ato siyang kanunay nga hunaon, no? Again, once malimot ani sa gamay na tong mga kalisdanan, wag tang ang tanan, no? Biyaan nato ang pagtuo, and then kita alkanse na in the end, no? So, if you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. So, muna buhato na to kung kita na raised na Christian na ta, no? Set your minds on things that are above, not on the things that are on earth. In other words, kung na mga kalisdanan, like sa pagkaon, sa tubig, kung sa padiha, ayaw na siya ibali, no? Ayaw siya og tagag bugat kaayo nga salig yapon sa nagsaad kanato nga kaya natang ayuhon, kaya natang tagaan og atong kinahanglan, kaya niyang iabot sa promised land which is heaven, no?
since you for you have died, meaning namatay na tas tundaan nga kinabuhi, no? So dili na ta mobalik at tundaan kinabuhi, sama sa ila na cross sila sa Egypt, gusto gisa mobalik sa daan lang kinabuhi, gusto nila mag-antos dito sa Egypt ug balik. So mao gina siya ang hitabo. So how can you reach the promised land kung mobalik ka sa imong daang agi, di ba? Mo tingin ni Paul kada, do not look behind, kundi look forward. And then Colossians 3:4, when Christ who is your life is revealed, then you also will be revealed with him in glory. So mao ni ang saad. No? Mao ni ang saad nga kung ato ni siyang mulahutay ta makuha nato. Next, kini. Along the way dunay mga pag-discourage, no? Dunay mga something nga mubabag, no? Nga di sila ganahang murabag mandamay sila na di ta makaabot sa promised land. So ayaw nag-i-allow, no? So example, dunay 12 spies gipadala si Moses, no? Usa na si Caleb and then si Joshua, silang duha, no? But the people, the 10 spies, no? The 10 spies nagdalag bad report. The people were really afraid, no? Nahadlok sila. But Caleb quieted the people before Moses and said, "Let us go up at once and occupy it, for we are well able to overcome it." So, out of 2 out of 12. So yung na mga kaigsuna, no? I hope na ata sa kaning minority, no? Bahalag duha na lang ta, bahalag usan na ta, just like Noah iyang pamilya. If you think kan mao na sakto, pabilin dia, no? Dili ta magpadala sa umban mga negative things, no? Nga muingon nga mo discourage sa ato and so on. Ato na siyang biyaan. That will disqualify us for the sa atong maobtain atong promise, no? It will make us fail the test, no? So, dire 2 out of 10. 12, sorry. 2 out of 12. Yun ang duha lang ang ni tuo na kaya. Kung sa gibuhat nila, verse 31, then the men who had gone up with him said, "We are not able to go up against these people, for they are stronger than we." So muna dia, nalimot sila nga God is stronger than anybody else. So mo ganun ta, no? Muna, God is stronger than anything else. Our problems and so on, we should not forget that. Malimot ganita, ma-discourage ta, we will fail the test, no? Sa 32, so they brought to the Israelites an unfavorable report of the land that they had spied out, saying, "The land that we have gone through as spies is a land that devours its inhabitants, and all the people that we saw in it are of great size." No? Mga dagko kuno sila, mga higante. Now, kanang term ba nga, the land that devours its inhabitants, kana diha palandaan, no? Sayop yun na. Kaya kung the land that devours its inhabitants, walang tayo namuyo dito. Di ba? So, but sometimes dili na bitaw mo tao mo analyze bitaw niya, diretso lang pog dawat kay mo na gibalita. So, fake news na, no? Nga the land that devours its inhabitants, kanaay mga inhabitants wa man gyud nga matay, no? So anyway, next 33, there we saw the Nephilim, no? Ito mga higante daw sa unang panahon, no? The Anakites come from the Nephilim, and to ourselves we seemed like grasshoppers, and so we seemed to them, no? So tunahan ko nung murata siya kaning grasshopper daw, gamay kayo, daggo kayo sila, no? Mo na ilang pag-discourage sa mga kining mga Israelites, no? Kung sa resulta ni katong nagpadala sa ilang negative mga na feedback. Sa 14 verse 6 to 7, and Joshua, anak sa Madre or son of Nun, and Caleb, the son of Jephunneh, who were among those who had spied out the land, tore their clothes. No? So, sila kana siyang nisupak sila atong napulo ka buok, no? So silang duha ang kana siyang gigisi lang sinina, no? And said to all the congregation of the Israelites, "The land that we went through as spies is an exceedingly good land." So, nindot kayo ang balita ni Joshua ug ni Caleb. Pero ang napulo, gipang discourage sila ang mga Israelites. Karon, sa chapter 26, no? Kining panahon na human na kay katot, chapter 13 man tong spies, no? Chapter 14 katugingan nga si Joshua law si Caleb. Chapter 20 si Moses o si Aaron na disqualified. So di sila kasulod sa promised land, no? Chapter 20 man to. No, before sa chapter 21. Chapter 26 katong dool na sila ningon dire. Ang Ginoo ning among this there was not one
of those enrolled by Moses and Aaron, the priest, who had enrolled the Israelites in the wilderness of Sinai. In other words, katong mga nalista katong naka-cross sa Red Sea. Tanang mga naka-cross sa Red Sea, yun dia walay makasulod sa promised land, no? For the Lord had said of them, they shall die in the wilderness. Not one of them was left except Caleb the son of Jephunneh and Joshua the son of Nun. So makita na to, no, nga ang Ginoo nga ilaha katong mga tao bitaw nga kuan kayo kini siyang unsa tawag gani kining way klarong salig sa Ginoo, di gyud kasulod, no? Nadamay in town si Moses ug si Aaron, no, kay tungos kalagot man to ni Moses, no? But dire nakita nato, no, nga kita pod, no, kung kita maglid ta nya magparihatan ni Moses, madamay pod ta. So ang mga leaders, I encourage you to continue standing firm, no? Dili ta magpadamay. As long as we are on the side of God, we can we can still be we can reach the promised land, which is heaven, no? So dire klaro, no, nga katong mga naka-cross sa Red Sea dili makasulod except si Joshua ug si Caleb lang. Sa chapter 32, no? Surely none of the people who came up out of Egypt from 20 years old and upward shall see the land that I swore to give to Abraham, to Isaac, and to Jacob, because they have not unreservedly followed me. Take note, unreservedly, or doon na sila yung mga pag ano, barabag wala sila gyud ni follow, ni sunod gyud Ginoo nga 100%, no? None except Caleb the son of Jephunneh, the Kenites, and Joshua the son of Nun, for they have unreservedly followed the Lord. So muna gusto sa Ginoo, unreservedly follow, no? So mo follow ta sa Ginoo nga wagi pagduduha, no? No matter what, no matter unsa ato encounter mga pagdiscourage sa tao, mga negative things, no? Mga hardships and so on, lahutay lang yun, and that will make you pass the test. Okay? So I hope nakita na to, no, nga kini makatabang ni to pass the test, no? First, you trust the one who promises. Kaduha, endure all the hardships along the way. And then ikatulo is set your minds on reaching the goal. And ikaupat, throw away all negativity. No? Unsa man mga pagbabag daw sa pag-discourage siya, ayaw na siya i-mind, no? Unreservedly follow the Lord, no? So munay dapat atong gamit buhaton nga igsunan. So ari na ta sa atong introspection. Inaot natin nakatunang krubutaga unsa may atong paano about trusting the one who promises, no? Do we really trust God of His promise of bringing us to heaven? No? Lisod ra ba gyud nato yung tanaw, no? Kay ang heaven subjective kayo, no? Wa ta kita, no? Kung mingon mong dadon ta mo ning lugaran inyo nakita, I can assure you na pwede because naara ni dito sa Midilin. Anyway, next, endure hardship along the way. Unsa may atong ano, no? Are we easily tempted to give up our faith when hardships or difficulties come? No? So muna pangutana diha, no? Ato kun hunaon sa atong in the past na tempt ba ta nga give up ta, mawala dahil ta sa atong pagtuo, di na ta kasimba and so on, tungod kay naatay mga kalisdanan nga nasugatan. No? Next, set your mind on reaching the goal. Is our mind really focused on reaching the heaven no matter what happens to us? No? Mao ba na nastong kasing-kasing sa atong nauna nga bahala ko sa metabo, gusto jud kong maabot og langit, no? Walay mga pagbabag nga mo makapag-usab sa atong focus, no? And then throw away all negativity. Do we allow, no, people's negative thinking about us to make us unfaithful to God? No? We know daghan kay tag mga negative things maka-encounter sa mga tao, no? Kay kining panahon na, no, ang maayo isipon lang bati, no, o dautan, ang dautan isipon lang maayo. So ang atong pagbuhat og maayo, dautan sa ilang mga mata. Nya daghang kay sila mga ginabuhat nga para di ta makabuhat sa atong mga angin buhaton sa mas pag-spread sa further sa gospel, no? But ato ba nang i-allow, no? Ato ba itugot
nga kanang mga butanga makahimo natong unfaithful to God, dili na tamo unreservedly follow him, no? Pinauta mga kaigsunan nga natin nakatunan karong butaga, o daghang salamat, no? Ang Ginoo magpalangin natong tanan.